OMG, grabe to. Kaso ni Tatay Digong, bayad pala. Attorney Conti, booking na. VP Sara sumabog sa galit. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Update Pinas News. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Update Pinas News at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Hey! Heto na nga, magandang umaga po sa inyong lahat, ha? Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Donmar TV. Syempre huwag nyo kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Donmar TV. Ayan ha, pagpatuloy natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay itong ang merong nahuli, ha? Merong nahuli, ha? May backdoor ba na nangyayari sa ICC? Backdoor? Ang kaso ni former President Duterte bayad? Oh my God, kung totoo man ito, grabe. Ganito na po niloloko ang bansang Pilipinas, no? Alam naman natin. So, ibig sabihin pala, etong ICC ay bias. Ibig sabihin, yung ICC na yan, talagang gusto talaga na talagang si PRRD, parang gusto talaga, dyan lang si PRRD. Talagang halos ginagamit din ng ICC, di ba? Parang sila, parang, anong klaseng hustisya yan? Hustisya. O, hindi naman natin inuusga, hindi natin alam kung totoo to o hindi. Di ba? Pero kung ganyan man ang nangyayari, syempre tayo makukumin, anong klaseng hustisya yan? Di ba? Hindi tama yan kung ganyan. Kung ganyan ang totoong nangyayari na ganyan. Kung hindi man. Kung hindi man, di mabuti. Kaya kung totoo, hindi talaga tama yan. Natin na sobrang daming supporters po itong si former President Duterte dito sa Pilipinas. Pero yun pala, kaya pala hindi uusad at wala nang chance na makalabas si Duterte dyan sa ICC kasi bayad raw, di umano. Binabayaran. Kasi minsan tayo magtataka kasi, no? Kita naman natin, no? Si PRRD, kita naman natin, napakahina talaga ng mga ikinakaso kay PRRD. Diba? Talagang, kung babasihan mo lang yung kinakaso sa kanya, talagang dapat noon pa lumaya yan, O, kita mo talagang iniipit si PRRD, halatang may humaharang. Halatang hinaharang. Diba? Huli ba? May nahuli doon pala sa ebidensya, hindi na sila makalikom na ba? Huli ba si Conte dito? Kasi po, ang pag-uusapan natin ngayon, bakit natin nasabi na parang nahuli natin itong si Attorney Conte na parang may backdoor negotiation sa ICC. Okay? Na di umano, sabi ng iba sa mga comment section na bayad yan. Yan ang sabi nila, totoo ba yan? Bayad yan? Kaya sa tingin nila talo na raw itong si Duterte kasi bayad, pero nahuli raw. Merong nahuli. Okay? Kasi yung una natin pag-uusapan, itong si Attorney Conte, yung utak, no, ay gumagawa ng kwento. Okay? Kung ano-anong mga pinagsasabi niya sa mainstream media. Okay, gumagawa siya ng kwento na ang ICC case laban dito kay former President Duterte, no? Ay parang bini-brainwash niya ang taong bayan. Mamaya i-explain ko yan bakit itong si Atty. Conte parang bini-brainwash niya ang tao. Okay? At pag-uusapan rin natin ang latest na developments dito kay former President Duterte diyan sa ICC, kung ano nang ginawa ni Atty. Kaufman, no? Kasi po, grabe po, no, natuklasan po ni Atty. Kaufman na grabe ang bias nitong ICC na ito. Grabe ka, hindi naman direktang sinabi ni Atty. Kaufman, pero parang sa kanilang mga statements ay para na ring makikita mo na bias talaga ang ICC. Kaya nagtatanong ngayon ang taong bayan, Atty. Kaufman, binayaran ba ang ICC? Nagtatanong lang tayo
Binayaran Nagtatanong lang ba? tayo kung binayaran ba. Kasi kung ano-ano mga sinasabi ni Atty. Conte sa sa social media, ipapakita ko yan mamaya bakit parang binibrainwash niya ang taong bayan. Parang binibrainwash niya ang tao. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito ipapakita at itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan Yes. at marami po Ayan. ang maka-participate sa ating comment section, no? At makakita rin, malawak yung audience natin. Kaya importante yung like and share, okay? At Yes. sa mga first time dito, this is your first time, subscribe na po kayo sa akin para Ayan, subscribe lagi kayo, kayong Don Mar updated sa TV. ating mga trending na mga balita na kagaya nito, okay? Libre lang ang mag-subscribe guys, walang bayad yan. Unahin muna natin itong ano ba talaga ang sinabi ni Atty. Conte ang utak. Itong naka-yellow. Oh. Gumagawa kasi siya ng kwento. Okay? Ito lang naman ang kanyang kasi po ang nangyari, teka muna ha. Ayan na lang muna. So ano bang sinabi ni Atty. Conte? Okay? Lawyer Cristina Conte has been frequently speaking to the media. Well, kasi lagi naman ito nagpapa-interview eh. Ito ay nagpapa-interview siya patungkol po kay former President Rodrigo Duterte's ICC case. Ewan ko na lang bakit sa mainstream media ng Pilipinas, bakit ini-interview itong babaeng ito? Naka-bias naman talaga ito, no? Especially about whether he will personally appear at the upcoming confirmation of charges hearings na gaganapin sa February 23, 24, 26, and 27 ngayong taon 2026. Kasi po, ang pinag-usapan po dito kung si Tatay Digong ay talagang magpapakita sa kaso, sa case, no? So syempre kung matotoo man 'yan, kasi yan ang inilabas ni Conte na mapipilitan raw na magpakita sa hearing itong si Tatay Digong. She talks as if certain things are already decided, but they are not. Yan ang sabi sa balita ha. Kasi po, kung ano-anong mga sinasabi nito ni Atty. Conte na she is assuming na ganyan na po ang mangyayari. Kaya nga nagtatanong ang taong bayan, binayaran mo ba ang ICC? Bakit alam mo ang mga posibleng mangyari? Or, ang tanong, binibrainwash mo ba ang taong bayan? Yan ang pinakatanong. Di ba? Alin dun? Kasi, bakit ka makapag-sabi na, si Duterte, ano na yan, mapipilitan yan, pupunta na yan sa hearing, ganyan. Di ba? Parang sigurado na siya sa mga mangyayari. Baka may tipster. Baka may asset sa loob. Baka pwedeng may ganun. So, ang tanong, what is Conte claiming? Itong babaeng naka-yellow ha. Ano ba ang kanyang kiniklaim? In the interviews, ang sabi niya, the long delay of the hearing is causing anxiety for her client. Wow, hiyang-hiya pa kami sa iyo ha. Nag-anxiety pa yung mga client din yung gawa-gawa lamang. Paano sila The ICC's paano sila magkaka-anxiety? Anong ina-anxiety nila? Napaka-overacting naman ng mga kliyente mo. Na-anxiety pa sila. May mga acid. Parang anxiety. Kinakabahan sila sa mga Duterte? Ganon o ganyan? Ako. Halos nga yung panahon ngayon, pabor sa inyong lahat Kakaroon pa kayo ng anxiety? Ninervyusin pa kayo? actions about Duterte's health might force him to appear in person. Kasi po, ang pinagdidebatehan ngayon kung itong si Tatay Digong is fit to stand trial. Kasi alam naman po natin, saksi ang buong bansang Pilipinas, ang taong bayan, na matanda na po si Tatay Digong at syempre, Yes. meron na talagang dinaramdam yung former president natin. Okay? Ang tanong, pipilitin ba nila na magpakita si Duterte sa hearing? Ang sabi ni Conte, mapipilitan raw. Yan ang pautot niya. Mapipilitan Parang raw. grabe naman sila, no? Yung kondisyon ni PRRD, alam natin, ganyan na. Para to si Conte, parang walang tatay. Wala ka bang tatay na matanda? Diba? Parang matanda na. Diba? Parang iniisip mo si Tatay Digong, talagang
talagang napakalakas pa. Kasi tayo maging direct to the point na tayo eh. Alam naman natin si Tatay Digong, di ba, hindi na siya ganon kalakas katulad ng dati. Ngayon, kung may mga taong ganito, nasabi ba, pipilitin namin yan na humarap sa hearing yan. Dapat nagre-rely pa rin kayo kung ano ang kondisyon talaga ni Tatay Digong. Hindi yung sinasabing may hearing, o kung may nararamdaman ba yan, pipilitin nyo pa rin. Siyempre, hindi dapat. 'Di ba? Kasi alam nyo naman talaga sa edad pa lang ni Tatay Digong, dun na acceptable na yun, kumbaga exempted na yun eh. 'Di ba? Kung ano man ang magiging hindi katulad ng iba. Kung yung iba yan, na bata-bata pa, tapos pag mag-hearing, biglang magkakasakit, ayun, doon kayo maghinala. Pero kung yan, syempre, alam naman natin is yung kondisyon ni PRRD, hindi natin alam kung kailan magiging maganda, kung kailan magiging maayos. 'Di ba? Depende talaga sa kanya yan. Ang tao kapag nagkakaedad na. Hindi na siya ganun ka talaga kalakas. Dapat nga talaga yan, hindi na siya ginaganyan eh. Dapat siya pinapauwi na eh. Pero anong ginagawa niyo sa kanya? Ini-stress niyo siya, pero hindi niyo naman kaya siyang talunin ng stress na ginagawa niyo sa kanya. Kayo nga ang nai-stress kay PRRD. Tingnan natin kung ano ang rason dito ha. Since Duterte allegedly did not ask for a video appearance, she believes he might show up physically. Okay, sige Conte, ikaw na lang si Duterte. Kasi pinangunahan mo si Duterte. Kung ano-ano kasi mga yabang nito sa mga interview niya sa media. She even implied that if he waives attendance, it would be his fault. Kasalanan pa ngayon ni Duterte. Kasalanan pa ngayon ni Duterte. Kung hindi raw magpapakita si Duterte. The problem, none of these things have been officially ordered or confirmed by the ICC. Yan ang problema sa'yo. Kung ano-anong mga lumalabas sa bibig mo, Conte, kung ano-anong yabang mo, ang ICC nga, hindi pa nga sumagot, hindi pa nga nagpalabas ng official statement. So lahat ng sinabi mo, dalawa lang yan. It's either binayaran mo ang ICC, kaya alam mo na ang mangyari, o pangalawa, pinibrainwash mo lang ang taong bayan. Diba? Kaya huwag kayo maniniwala dito. Itong pangit na Godzilla na ito. Okay? Pasensya na ha kung... Grabe ka, Sir Tonmar, ha? Pero gara nga talaga, Naging ad hominem tayo kasi galit tayo sa mga ganitong klaseng tao eh. Pasensya na po. No? Ako nang manghumingi ng tawad sa ating mga side comments patungkol sa appearance niya. Di ba? Pero pasensya na, sorry. Pero yung ugali mo kasi, nagre-reflect sa mukha mo eh. How did Duterte's defense respond? Ano ang sinabi ni Attorney Kaufman at ang kanyang mga lawyers? Lead defense lawyer, Attorney Nicholas Kaufman, shut this down. Politely, hindi po nagmamayabang, but sharply. Parang sinabi ni Attorney Kaufman na yung mga pinagsasabi ni Attorney Conte ang utak ay lahat yan, hearsay, o kung di man hearsay, kabubuhan. Pautot. O pagmamayabang. Meaning to say, sinungaling. Okay? He basically said, Conte is guessing. Diba? Mag-vlogger ka na lang, huwag ka nang mag-attorney. Kasi kami mga vlogger, mag-guess kami, di ba? Lagi naman ako nag-guessing dito sa ating mga vlog, di ba? So ikaw, Attorney Conte, mag-vlogger ka na lang, di ba? Conte is guessing, sabi ni Attorney Kaufman, yung lead counsel ni Duterte. No one knows yet kung ano ang gagawin ng ICC. Baga parang guessing, nanghuhula. Di ba yun? And the world can wait. Tama rin naman, di ba? Hintayin natin. The world can wait. Tama, hintayin natin. Si Conte kasi parang siya eh. Sigurado na siya sinasabi niya eh. So, sabi pa dito, his sarcastic crystal ball remark means Conte is just speculating. Ano tawag mo dito kay Conte? Nagbi-brainwash sa atin. She has no authority to declare what Duterte will or won't do. Di ba? Wala kang pakialam, Conte, wala kang karapatan para pangunahan si Duterte kung ano ang gagawin niya o ano yung hindi niya gagawin. Yes, diba? Tama yun. The defense karapatan pa rin si PRRD doon. has not announced any decision
Walang sinabi sila ni Attorney Kaufman, kaya wag mong pangunahan konti utak. Okay? The key point is, very important as of now, na the ICC has not ordered Duterte to appear in person. Wala pong requirement o sinasabi ang ICC na talagang obliged na si Duterte na magpakita in person. Wala pa ha, wala pa. The defense has not said whether he will appear, waive appearance, or attend by video. Meaning to say, wala pong sinabi sina Attorney Kaufman, yung mga abogado ni Tatay Digong, na magpakita po si Duterte. Whether it in the hearing, o mag-video lang, video yung camera, or talagang mag-a-attend talaga. No? Kumbaga parang wala pa talaga. No, wala pa talagang official announcement, wala pa talagang ano niyan na kung lalabas talaga si PRRD. So etong si Conti, talagang yung expectation niya talagang parang kala mo sigurado na siya na maihaharap niya si PRRD. Parang ang lakas naman na itong tao na to kapag naiharap mo si PRRD. Kaya sinasabi ko, ano yun? Sigurado ka na ba sa sinasabi mo na kahit sabihin natin na may nararamdaman si PRRD, maihaharap mo talaga? Di ba? Kasi nga sinasabi dito is yung talagang kondisyon ni PRRD. Doon nagre-rely yan kung haharap siya o hindi. Kaya nga kung bata-bata yan, walang problema eh. Di ba? Kaso nga lang syempre, alam natin talaga na ganito na. Kaya talagang magre-rely ang mga ganyan-ganyan na yan is depende sa kondisyon ni PRRD. Ulitin ko, depende. Hindi yung ikaw ang magdidikta. Nakala mo sigurado ka sa sarili mo. So, media commentators do not decide these matters. Di ba? So, ikaw, Conte, magdi-decide ka para kang ano ka ba, manghuhula? Kamukha po naman si Madam Auring. Mas maganda pa nga si Madam Auring sa kanya. No? Hindi totoo yan. Only two parties matter. Okay? The defense when they formally notify the court. Dalawa lang yan. It's either uutos ang ICC o ang defense team talaga ni Tatay Digong ang magsasabi na, okay, we will participate. Si Tatay Digong magpapakita. Okay. Doon. Diba? Kasi si Conte, namimiss na niya si Duterte. Namimiss na niya ang hitsura ni Tatay Digong. Kasi crush niya si Tatay Digong eh. Joke lang yan ha. Kasi yung atat na kayong makita si Duterte eh, di ba? Kasi matutuwa yan sila na si Duterte ay pumayat. Yan ang ano nila. The ICC, when it issues an actual order, until then, everything else is talk. Di ba? Kung ano mga sabi-sabi dyan, hindi pa natin alam yan kung talagang kumbaga wala pang kasiguraduhan. magpapakita si Duterte. Kumbaga yung sinasabi ni Conti parang hearsay na lang niya yan. Kasi kung pangunahan ninyo, kung ano-anong mga sinasabi nyo sa media, kung ano-anong mga chismis na ipinagmamayabang ninyo dyan, wala pa rin yan. Lahat yan chismis. Yeah. Yung mukha mo, tingnan mo, squatter chismis. The bottom line, simple and blunt. Cristina Conte is speaking with confidence about things that are still undecided. Yan ang problema sa iyo, Conte. Hindi pa kung ano-ano mga sinasabi napapagdesisyonan. mo, na akala mo totoo, pero ang katotohanan yan, wala pang sinabi ang ICC, kaya nakakahiya ka. Kaya nga dito parang sinasabi niya sa sarili niya, pinapakita niya na parang napakalakas niya. No? Na parang sigurado ako, malakas ako. No, malakas ako dyan sa ICC. Pag sinabi ko ilitaw niya si Duterte, lilitaw yan. Aba, kaya syempre napapag-isipan ng ano ba yan? Parang may connection ba sa inyo? Para kaya mapapag-isipan ng gano'n kung gagawin ng ICC yun. Pero wala pa naman siguro ina-announce di ba? Ang mga lawyer ni Duterte nagsabi na itong si Conte ay parang guessing lang, not stating a fact. Wala siyang ebidensya. Wala siyang dokumentong hawak na si Duterte ay magpakita na. Di ba? O sinabi ng ICC na you are obliged to appear in the hearing. Wala. Okay? Lahat itong sinabi ni Conte, sinungaling. Okay? Ayan. No decision has been made. No requirement has been announced. Attendance is still an open question. Everything else is noise. Yan. Ang mukha ni Conte. Noise na yan. Noise ka. Ha? So yan po. Duterte expected to personally attend long delay February 23 ICC hearing. Ito po ay ipinakalat ni Conte, which is hindi yan totoo. Okay? Posibleng maging totoo yan
pero posibleng hindi rin magpakita si Duterte. Depende nga sa Okay, so, kalagayan niya. ang tanong ko kay Conte, bakit mo nasabi? Bakit binayaran mo ba ang ICC? May first-hand information ka? Tsaka parang parang ang lakas-lakas niya sa ICC para magsalita siya ng ganon. 'Di ba? Na parang alam niya lahat. Na parang meron ka bang connection sa loob ng ICC? Na yung ICC na sinasabi nila, sige, maihaharap namin yan. Pag tinanong mo na, iharap niyo si PRRD kailangan sa natin, sa hearing natin. Kailangan maiharap. Yes, ihaharap namin. 'Di ba? Parang sigurado siya. 'Di ba? Kumpiyansa siya. 'Di ba? Dahil close ka sa mga judges ng ICC? Nagtatanong lang Kung ganyan-ganyan na close siya, talagang lalabas na bias talaga ang ICC. 'Di ba? Siyempre, napapag-isipan na nga sila ng hindi maganda. Dinadagdagan pa nila. Si PRRD na lang ata yung pinakamabigat na kasong hawak-hawak nila eh. Mabigat sa pandinig. Pero sa katotohanan talaga, hindi naman ganun kabigat. Dahil wala ngang ebidensya eh. Yung mga testigo nga 30,000, nasaan na? Wala. tayo ha. Kasi parang confident eh. Pero posible yan. Posible yang mangyari. Okay? Posible yan. Ngayon, eto yung latest update. Kasi pinakita ito ng nangyari po sa website ng ICC. Ito po i-share ni Alvin and Tourism vlogger sa The Hague. No? Anong ibig sabihin ito sa update na ito patungkol kay Tatay Digong? Ito natin yan malalaman. Okay? Ito lang naman. What's happening about the latest documents released by the ICC? Former President Rodrigo Duterte's lawyers are appealing to the ICC because the court decided to keep him in detention while his case is ongoing. The defense says the decision was wrong. Okay? So, while ang kaso ni Duterte ay ililitis, no? Ang sabi ng mga judges at ng mga ICC, kailangan mga prosecutors, ay ikukulong pa rin nila si Tatay Digong while the case is ongoing. Ang sabi naman ng kampo ng mga lawyers ni Tatay Digong, ang sabi, mali po ito. Mali ang naman ginawa syempre, ng ICC. nasa labas naman. Okay? Why are they appealing? Bakit nag-a-appeal o bakit tumutol ang mga lawyers ni Duterte? Kasi po sa health issue. Yes. Ang karamdaman po ni Tatay Digong, especially na matanda na siya. Okay? Dapat nga yan, hindi pa nila kinukulong yan kasi wala naman talagang ebidensya, hindi naman ganun kalakas eh. Yung 30,000 na sinasabi, wala eh, hangin lang eh. 'Di ba? Hindi mo naman pwedeng gawin na kulong muna bago ang ebidensya. 'Di ba dapat ebidensya muna bago ang kulong? Parang baliktad yung nangyari. Dapat si PRRD syempre sa health condition niya, dapat wala siya dyan. Ngayon, kung may mga hearing dyan, edi sisiputin niya, pero hindi na siya dapat ikulong. Dahil dun pa lang sa ebidensya, wala na eh. Di ba? Halos wala na nga maipakita tong mga to, yung mga... Here's the core of their argument step by step. So ipapaliwanag natin mamaya kung ano ang update. The court ignored new medical evidence. Meaning to say, eto na, bakit natin nasabing bias itong ICC? Kasi binabaliwala nila si Duterte. Yes. Binabaliwala yung nila ang ni medical PRRD. evidence na hawak ng Yun. mga lawyers ni Duterte. Wala silang pakialam. Tama si Sir Don Mardon, kaya parang bias ang ICC. Doon pa lang sa karamdaman ni PRRD, sa edad pa lang, sa karamdaman niya, sa health niya, kailangan is nagiging sila, di ba? Di ba, alam ko, human rights tong ICC. Dapat ina-apply nila kay PRRD yun. Na alam nila yung kondisyon ni PRRD. Kaso talagang hindi, iniipit nila, pilit nilang iniipit si PRRD. ICC, binayaran ba kayo ni Attorney Conte? Yan ang tanong. Bakit nyo binabaliwala ang medical records ni Tatay Digong? Yes. Duterte's lawyers submitted a new medical report. May bago pong report, ha? May bagong report patungkol po sa kalagayan ni Tatay Digong. Medical, ha? Meaning to say, involve mga doctors. Sinusuri ng mga doctors ang kalagayan ni Tatay Digong. At meron silang May dokumento ebidensya talaga na from health. a neurologist.
and a neuropsychologist. Okay? Neurologist at neuropsychologist. Meaning to say, mga mabibigat po ito. Hindi ito basta-basta na mga, mga medical personalities. Okay? This report says Duterte now has serious cognitive neurological problems. So, ang mga neurologist po at mga neuropsychologist nagsasabi na si Duterte is not fit to stand trial dahil may problema po sa kanyang pag-iisip. Okay? Ini-explain natin sa layman's term, ha? At sabi nila, mahina na po ang kanyang decision making. Yes. Ni Tatay Digong. Okay? Weak executive function, planning, judgment, control. So weak na po ang function ng utak ni Tatay Digong. Hindi na po makapag-decide. Okay? Hindi na po makapagbigay ng opinion o sarili niyang desisyon. Okay? Declining physical condition, meaning to say, ang kanyang physical, no? Yes. Nagde-decline na. Hindi siyempre matanda na kawawa nga si Tatay Digong dito eh. Okay? Because of this, the doctors say he cannot realistically run away. Yes. Hindi siya pwedeng tumakbo. At wala na siya kakayahang gumawa noon. Iskapo dyan. Okay? Hindi siya pwedeng mag-influence ng witnesses. Walang kakayahan si Tatay Digong na kumbaga yan, malinaw na sa lahat-lahat na yan obstruct the case, commit more crimes. In short, he's not a risk anymore. Hindi na siya talaga nagiging threat, hindi na siya nagiging Kasi syempre, dapat dun palang pinapakinggan na ng ICC yun eh. 'Di ba? Kaya napapaghalataan kung bakit parang iniipit ng ICC ito na meron ba kayong connection sa mga taong galit kay PRRD, sa mga nagpakulong sa kanya, na talagang iniipit niyo siya ng ganyan? Na dapat talaga dapat pakawalan nyo na yan eh. 'Di ba? Hustisya kayo, pero anong hustisya ginagawa nyo? Wala kayong hustisyang ginagawa para kay PRRD. Anong tawag yun? Kakausapin niya mga witness ni Atty. Conte. Wala nang kakayahan si Tatay Digong dyan. Obstruct the case. Pwedeng para sa akin kasi ito sa nakikita ko sa lahat-lahat. 3 years talagang hangga't hindi nagpapalit ng administrasyon si PRRD, mas maganda diyan na talagang diyan muna. At talagang gano'n naman talaga yung ginagawa nila eh. Na talagang diyan talaga nilalagay si PRRD. Kahit syempre ako gusto ko talaga umuwi na si PRRD. Pero talagang iniipit siya diyan eh. Parang si Apolinario Mabini at ibang mga bayani natin na pinatapon sa ibang bansa. Ganyan yung ginawa sa kanya. Pero pagkatapos ng 3 years, kung mag-iiba ng administrasyon, sigurado matatapos na yung paghihirap ni PRRD yan. Sigurado yan dahil ilalaban na yan. Lalo na kung si BP Sara ang magiging presidente. Sigurado yan. Magiging maayos na yan. Gagawa ng paraan si Duterte na bayaran yung mga judges o bayaran yung mga witnesses. Walang kakayahan si Duterte kasi nga ang utak niya medyo matanda na at meron na pong diferensya. Okay? Ayun, natating natin ngayon ang video na nagbula kay Update Pinas News. At syempre natin ngayon natin ang boses at video na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Don Mar TV, kay Sir Don Mar. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.